Tapos na ang lahat, Gab. Wala na tayong kailangang ipaliwanag sa kanya. Ang mahalaga, nakuha na natin ang pera. Ang malamig na boses ni Doña Pilar ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Talia habang nakatayo siya sa likod ng pinto ng VIP lounge ng bangko. Ang hangin sa loob ay amoy mamahaling pabango at bagong imprentang pera. Ngunit para kay Talia, ang bawat hininga ay lasang abo. Ang lamig ng aircon ay hindi sapat upang pawin ang lagkit ng pawis sa kaniyang mga palad na ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay humahawak sa bolpen upang lagdaan ang katapusan ng kaniyang 10 taong paghihirap bilang isang financial specialist. 30 milyong piso, iyon ang halaga ng kaniyang kaluluwa, ng kaniyang mga gabing walang tulog, at ng kaniyang mga pangarap na itinabi niya para sa pamilya Montemayor. Kani-kanina lang, ang kaniyang asawang si Gabriel ay nakaluhod sa kaniyang harapan. Ang mga mata ay puno ng pekeng luha habang hinahawakan ang kaniyang nanginginig na kamay. Please, Hon, ikaw lang ang pag-asa ni Papa. I promise after this surgery, babawi ako sa'yo. Gagawin nating priority ang dream house natin. Just sign this, please. Ang mga salitang iyon ay tila matamis na lason na dahan-dahang pumatay sa kanyang pag-aalinlangan. Talia, sa kaniyang pagnanais na maging isang mabuting asawa, sa kaniyang takot na mapahiya sa harap ng biyenan na laging nagpapaalala ng utang na loob, ay nagpadala sa agos ng panlilinlang. Ang tunog ng bolpen na kumakaskas sa magaspang na papel ng bank transfer ay tila huling tibok ng kaniyang puso. Ngunit ngayon, ang katotohanan ay bumubulaga sa kanya sa pinakamarahas na paraan. Wala sa ospital ang kaniyang biyenang lalaki. Walang operasyong nagaganap. Hon, don't be so dramatic. It's for the family's safety. Narinig niyang sagot ni Gab sa kaniyang ina. Ang tono ng boses ay malayo sa mapagkumbabang lalaking nakiusap sa kanya kanina. Nabayaran ko na ang utang sa kasino. Hindi na tayo kailangang magtago sa mga tauhan ni Mr. Lim. Honestly, it's Talia's duty as a Montemayor to provide. Besides, it's just money. Kikita pa naman siya, di ba? Humigpit ang kapit ni Talia sa kanyang bag. Ang maruming amoy ng sarili niyang pawis at ang pagod na nanunuot sa kanyang mga buto ay naging saksi sa kanyang katangahan. Ang bawat sentimo ng 30 milyong iyon ay may bakas ng kanyang sakripisyo, mga pagkaing hindi niya binili, mga damit na hindi niya isinuot, at mga pagkakataong hindi niya pinansin ang sariling pangangailangan. Lahat ay nilustay lang sa loob ng isang gabi, sa ibabaw ng berdeng tela ng sugalan. Ang kaniyang hiya, na siyang laging ginagamit ni Doña Pilar upang pasunurin siya, ay biglang naglaho at napalitan ng isang nakakapapasong galit. Ngunit hindi siya sumigaw. Ang katahimikan ni Talia ay tila isang nagbabadyang unos. Tiningnan niya ang kanyang mga daliri na namumuti na sa sobrang higpit ng pagkakahawak sa kanyang pitaka. Ang balat ng kanyang asawa na kanyang hinahaplos gabi-gabi ay tila naging kaliskis ng isang ahas sa kanyang paningin. Dahan-dahan niyang binitawan ang hawakan ng pinto. Ang bigat ng bawat hakbang niya palayo sa silid na yon ay tila paghatak sa isang kadena. Hindi siya iiyak. Ang mga luha ay para sa mga biktima at sa oras na ito, tinatapos na ni Talia ang kaniyang papel bilang biktima ng pamilyang ito. Habang naglalakad siya sa lobby ng bangko, nakita niya ang isang janitor na nagpupunas ng sahig. Ang amoy ng mura at matapang na kemikal ng pamatay mikrobyo ay biglang naging mas mabango para sa kanya kaysa sa pabango ng kaniyang asawa. Dahil ang kemikal na iyon ay naglilinis ng dumi, samantalang ang mga Montemayor ay ang mismong dumi na nakakapit sa kaniyang buhay. Kinuha ni Talia ang kaniyang cellphone. Ang kaniyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng awa. Binuksan niya ang kaniyang private logs at tiningnan ang digital trail ng transfer na kaniyang ginawa. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ang tao ay oo, pero ang mga numero ay hindi. Eksaktong paglabas niya ng bangko,
Ang matinding sikat ng araw sa Maynila ay tumama sa kaniyang mukha. Hindi ito masakit. Ito ay tila isang pagbibinyag sa kaniyang bagong katauhan. Sa kabilang linya, sumagot ang isang boses na matagal na niyang hindi kinakausap dahil sa utos ni Gab na layuan ang kaniyang mga dating kaibigan. Luis, mahinang sabi ni Talia, ang boses ay kasing talas ng yelo. I need your help. I made a 30 million peso mistake and I need you to help me turn it into a noose. Maging ang singaw ng bagong luto na lugaw na dala ni Talia ay tila nakikiramay sa kanyang bigat na nararamdaman. Ang lalagyan ng pagkain ay mainit pa. Isang patunay ng kanyang paggising ng madaling araw upang himayin ang manok at kiskisin ang luya. Iniisip na ang bawat higop ni Don Emilio ay magbibigay ng lakas sa matandang may sakit. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo ng St. Jude Medical Center, ang amoy ng luyang yon ay biglang naging nakakasuka. Ang bawat hakbang ni Talia sa makintab at malamig na sahig ng ospital ay tila isang martsa patungo sa kaniyang sariling bitayan. Ang kaniyang mga mata, na pagod sa pag-iyak at pagtatrabaho, ay matalas na nagmamasid. Hindi siya dumiretso sa room 402. Huminto siya sa tapat ng nursing station. Ang nurse na naka-duty ay abala sa pag-aayos ng mga chart. Ang amoy ng rubbing alcohol at sabon ay humahalo sa bango ng lugaw na bitbit ni Talia. Isang kakaibang timpla ng kalinga at kamatayan. Excuse me, nurse. I'm the daughter-in-law of Don Emilio Montemayor. Pwede ko bang makita ang latest billing? I need to settle some additional deposits. Ang boses ni Talia ay kalmado. Ang boses ng isang babaeng sanay humawak ng milyon-milyong piso. Ngunit ang kaniyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kaniyang dibdib. Ang nurse, na nakilala ang apelidong Montemayor, ay ngumiti ng pilit. Ma'am Talia, I'll check po. Pero si Don Emilio po, discharge order na ang status niya. Discharged. Ang salitang iyon ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Talia. Ang operasyong sinasabi ni Gab na gaganapin ngayong umaga, ang operasyong kinailangan ng 30 milyong piso, ay isang malaking kasinungalingan. Discharged? Are you sure? Sabi ng asawa ko, critical ang kondisyon niya. Check ko lang po. Ma'am, minor check-up lang po ang record dito. At ang bill, na-settle na po kahapon pa. Total of 12,000 pesos lang po, 12,000. Hindi 30 milyon. Naramdaman ni Talia ang pag-ikot ng paligid. Ang init ng lugaw sa kaniyang kamay ay tila naging apoy na gustong sunugin ang kaniyang balat. Sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalala niya para sa biyenan ay naging isang malaking basura. Ang kaniyang pagsasakripisyo ay hindi para sa buhay ng isang tao, kundi para sa sugal ng isang hayop. Bago pa siya makasagot, isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ang tunog ng takong ng mamahaling sapatos ay maririnig sa malayo, papalapit ng papalapit. Talia? Ija, what are you doing here? Akala ko ba nasa opisina ka? Si Doña Pilar. Ang kanyang biyenan ay mukhang isang anghel na nakasuot ng telang seda. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, malayo sa hitsura ng isang asawang nag-aalala sa kanyang may sakit na asawa. Ang kanyang mga kamay na puno ng alahas ay humawak sa braso ni Talia, isang hawak na tila isang tanikala. Ma, I brought lugaw for Papa. Pero sabi ng nurse, discharged na siya? At bakit 12,000 lang ang bill? Ang mukha ni Doña Pilar ay hindi nabahira ng takot. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang mga mata ay tila nagbabanta. Paalala ng lahat ng utang na loob na dapat ay tanawin ni Talia. Hiya, don't be so paranoid. Ang 30 milyon ay para sa mga susunod na gamutan. We just wanted to be sure. At ang billing na sinasabi ng nurse, baka mali lang siya ng tinitingnan. You know how public hospitals work, right? O baka naman,
Binibilang mo na ang tulong mo sa amin? Ang boses ng matandang babae ay naging matamis na parang asukal, pero ang bawat salita ay may lasang lason. Ginamit niya ang paborito niyang armas, ang pagpaparamdam kay Talia na siya ang masama dahil lamang nagtatanong siya. Hindi mo ba kami pinagkakatiwalaan, Talia? After everything we've done to welcome you to this family. Utang na loob, Hija. Isang pamilya tayo. Huwag mong lagyan ng mali siya ang pagliligtas namin sa buhay ng papa mo. Tiningnan ni Talia ang kanyang biyenan. Nakita niya ang bawat linya sa mukha nito na puno ng pagpapanggap. Ang lugaw na kanyang dala ay dahan-dahang lumalamig gaya ng kanyang pagmamahal sa pamilyang ito. Sa ilalim ng kanyang blouse, naramdaman niya ang kanyang cellphone na nag-vibrate. Isang mensahe mula kay Luis. I have the bank records, Talia. The money didn't go to the hospital. It went to a dummy account in Macau. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Talia. Ang kaniyang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hindi siya papayag na maging biktima ng gaslighting ng matandang ito. You're right, Ma. Isang pamilya tayo, sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay kasing pino ng seda ni Doña Pilar. Kaya naman, sisiguraduhin ko na bawat sentimo ng tulong ko ay mapupunta sa tamang lugar. I'll just talk to the administrator to fix the error in the billing. Ang ngiti ni Doña Pilar ay bahagyang kumupas. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa braso ni Talia. Ang kuko nito ay tila gustong bumaon sa balat ng manugang. No need, Hija. Gab will handle it. Umuwi ka na. You look tired. Baka kung ano pa ang masabi mo sa pagod mo. Sa sandaling iyon, alam ni Talia. Hindi lang si Gab ang kaaway. Ang buong pamilyang ito ay isang sindikato ng panlilinlang at siya ang kanilang biktima. Ngunit habang tumatalikod siya, hindi niya binitiwan ang kanyang pitaka. Sa loob niyon, nakatago ang isang maliit na recorder na kanina pa nakabukas. Nang makarating siya sa dulo ng pasilyo, itinapon ni Talia ang bitbit niyang lugaw sa basurahan. Ang tunog ng pagbagsak ng lalagyan sa loob ng basurang puno ng maduming cotton balls at gauze ay tila isang hudyat. Wala nang lulutuin para sa kanila. Wala na silang makukuha mula sa kanya. Ang bawat sulok ng kanyang condo unit sa Makati ay amoy tagumpay. O iyon ang akala ni Talia. Ang amoy ng lavender na diffuser, ang malambot na carpet na galing pa sa Turkey, at ang mga pasadyang muebles na yari sa Nara. Bawat hibla ng kurtina at bawat kanto ng silid ay kinuha niya sa kanyang sariling bulsa. Ito ang kanyang santuwaryo, ang tanging lugar kung saan nararamdaman niyang ligtas siya mula sa mapanuring mata ng kaniyang mga biyenan. Ngunit ng hapong yon, ang hangin sa loob ng unit ay tila naging malapot at mahirap langhapin. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang kanyang personal na vault sa loob ng walk-in closet. Ang pag-ikot ng dial ay lumikha ng isang mahina at tuyong tunog ng metal na nagkikiskisan. Sa loob ng vault, naroon ang mga dokumento ng kanyang mga investment. Hinanap niya ang asul na folder, ang transfer certificate of title ng kanyang kondo. Nang mabuksan niya ang folder, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang puting papel ay naging malabo sa kanyang paningin habang binabasa ang pangalan sa ilalim ng registered owner. Pilar Montemayor. Hindi ang kaniyang pangalan. Hindi rin pangalan nila ni Gab bilang mag-asawa. Ang bawat sentimong pinaghirapan niya, ang bawat gabing nag-overtime siya hanggang madaling araw, ay nakapangalan na sa kanyang biyenan. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig at matigas na pinto ng closet. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa titulo. Ang papel ay unti-unting nayuyupi sa kanyang palad. Ang bawat letra ng pangalan ni Doña Pilar ay tila mga uod na kumakain sa kanyang pagkatao. How? Kailan pa? Bulong ni Talia sa hangin. Ang kanyang boses ay punong-puno ng pait. Biglang bumukas ang pinto ng silid.
Ang tunog ng pagpihit ng doorknob ay bumasag sa kanyang katahimikan. Pumasok si Gabriel. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, tila walang mabigat na pasaning dala. Ang amoy ng alak at mamahaling sigarilyo ay agad na kumalat sa silid. Hon, bakit ka nandyan sa sahig? Are you okay? Mabilis na tumayo si Talia. Hawak pa rin ang titulo. Ang kaniyang mga mata ay diretso sa mga mata ni Gab. Naghahanap ng kahit katiting na katotohanan. Gab, explain this. Bakit pangalan ni Mama ang nasa titulo ng kondo natin? Ako ang nagbayad nito. Pinirmahan ko ang mga documents 3 years ago para sa pangalan ko. Ang gulat sa mukha ni Gab ay panandalian lamang. Agad itong napalitan ng isang mapang-asar na kapanatagan. Lumapit siya kay Talia at tinangkang hawakan ang kanyang balikat, ngunit umiwas ang babae. Hon, relax. Ginawa lang namin yun para sa security niyo ni Mama. You know, tax purposes and legal protections. It's for our future, Talia. Trust me, it's safer this way. Safer for whom, Gab? Safer para sa inyo na nakawin ang lahat ng sa akin? Ang boses ni Talia ay hindi na nanginginig. Ito ay naging matigas at malamig, kasing lamig ng aserong nakabaon sa kaniyang likuran. Ang hiya na dati ay pumipigil sa kaniyang sumagot ay unti-unting natutunaw sa init ng kaniyang galit. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Talia. Hindi ka pa ba sanay sa pamilya natin? Everything is shared. You are a Montemayor now, pero syempre, si Mama ang matriarch. It's just a piece of paper. Isang pirasong papel na kumuha ng 10 taon ng buhay ko. Hindi sumagot si Gab. Sa halip kinuha niya ang kaniyang wallet at nag-iwan ng isang halik sa hangin bago lumabas muli ng silid, tila balewala lang ang lahat. Ngunit bago siya tuluyang makaalis, narinig ni Talia ang paghila niya sa drawer ng kanyang nightstand. Nang makaalis si Gab, dinalaw muli ni Talia ang drawer na yon. Sa ilalim ng mga relos at pabango ni Gab, may nakatagong isang maliit na sobre. Nang buksan niya ito, hindi lang mga resibo ng sugal ang nakita niya. Naroon ang isang kopya ng isang special power of attorney. Ang lagda sa ibaba ay kaniyang pangalan, Talia Celestina Vergara. Ngunit alam ni Talia ang sariling sulat. Ang bawat kurba at bawat tuldok sa lagdang iyon ay isang perpektong panggagaya. Ang kanyang asawa, ang lalaking kanyang pinangakuan ng katapatan sa harap ng dambana, ay hindi lang magnanakaw. Siya ay isang palsipikador. Ang bawat hibla ng pagmamahal ni Talia ay tuluyang naputol. Ang kanyang kondo, ang kanyang pera, ang kanyang lagda, lahat ay kinuha na sa kanya. Habang nakatingin siya sa pekeng lagda, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Ang mga Montemayor ay mahilig sa laro. At ngayon, ituturo ni Talia sa kanila kung paano ang tunay na laro ng isang eksperto sa panananalapi. Ang kadiliman ng silid ay tila isang malapot na kumunoy na dahan-dahang lumalamon sa buong pagkatao ni Talia. Sa tabi niya, ang ritual ng paghinga ni Gabriel ay regular at mahimbing. Isang tunog na dati ay nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Ngunit ngayon, ay tila gasgas na plakang nagpapaalala sa kanya ng bawat kasinungalingang kaniyang pinaniniwalaan. Ang amoy ng mamahaling whiskey at ang nanunuot na bahid ng usok ng sigarilyo ay bumabalot sa balat ni Gab, bumubuo ng isang pader na hindi matagos ng anumang init ng pagmamahal. Habang nakatitig si Talia sa kisame, ang mga anino ng mga sanga ng puno sa labas ay tila mga daliri ng multo na pilit siyang inaabot. Hinahamak ang kanyang pagkabulag sa loob ng 5 taon. Sino ang lalaking ito? Ang lalaking nangakong magiging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Ngunit ngayon ay naghihilik ng walang pakialam habang ang kanyang asawa ay unti-unting namamatay sa loob ng sariling tahanan. Dahan-dahang bumangon si Talia. Ang bawat kilos niya ay maingat, tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Ang malamig na sahig ay humalik sa kanyang mga talampakan, isang paalala na wala na siyang matutungtungan
na matatag. Pumunta siya sa kaniyang maliit na mesa sa sulok ng silid at kinuha ang kaniyang laptop. Ang mahinang liwanag ng screen ay tumama sa kaniyang maputlang mukha. Nagbibigay ng isang anyong tila isang babaeng nagmumula. Sa kabilang mundo, ang kaniyang mga daliri ay mabilis na kumilos sa keyboard. Walang tunog ng pagpindot, tanging ang mahinang pag-ikot ng fan ng computer ang maririnig sa katahimikan ng gabi. Binuksan niya ang isang nakatagong folder sa kaniyang cloud storage. Dito niya sinimulang ilagay ang lahat ng ebidensya, ang mga screenshot ng bank transfers, ang mga litrato ng pekeng billing sa ospital, at ang scanned copy ng palsipikadong SPA. Ang bawat file na kaniyang nililipat ay tila isang pako na ibinabaon niya sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naramdaman ni Talia ang panginginig ng kaniyang mga kamay, hindi dahil sa lamig ng gabi, kundi dahil sa matinding pagkamuhing namumuo sa kaniyang dibdib. Ang bawat dokumento ay isang saksak sa kaniyang puso, isang patunay na ang bawat yakap at bawat halik ni Gab ay may katumbas na halaga sa pera. Biglang gumalaw si Gab sa kama. Huminto si Talia. Ang kanyang hininga ay tila naputol sa kanyang lalamunan. Pinanood niya ang anino ng kanyang asawa sa salamin ng aparador. Ang lalaking iyon ay isang estrangherong natutulog sa kanyang kama, kumakain sa kanyang hapag, at unting nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Bakit gising ka pa? Ang boses ni Gab ay paos at puno ng antok, ngunit wala itong bahid ng lambing. Ito ay boses ng isang taong naiirita sa pagkakaantala ng kaniyang pahinga. Hindi lang ako makatulog, Gab. Masyadong maraming iniisip sa opisina. Tugon ni Talia. Ang kaniyang boses ay kasing patag ng disyerto. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Kailangan nating maging maayos bukas. May mga papers pa tayong pipirmahan para sa insurance ni Papa, remember? Insurance. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Talia. Hindi pa sila tapos. Gusto pa nilang kunin ang huling sentimong natitira sa kanya. Oo, Gab. Alam ko, hinding-hindi ko makakalimutan. Humiga muli si Gab at mabilis na bumalik sa kanyang mahimbing na tulog. Si Talia naman ay nanatiling nakaupo sa harap ng computer. Ang asul na liwanag ng screen ay sumalamin sa kanyang mga mata na wala ng luha. Ang mga luha ay para sa mga taong umaasa pa. Para kay Talia, ang pag-asa ay isang luho na hindi na niya kayang bayaran. Kinuha niya ang kanyang cellphone na nakapatong sa mesa. Isang notification ang sumulpot sa screen. Isang mensahe mula sa phone ni Gab na nakasync sa kanyang laptop dahil sa isang security feature na nakalimutang i-off ng lalaki. Mula kay Mama, Doña Pilar. Siguraduhin mong makuha ang huling pirma niya bukas sa pension fund. Kapag nakuha na natin yun, wala na tayong kailangan sa kanya. Let her rot in that condo na nakapangalan na sa akin. Ang mensaheng iyon ay ang huling patak ng lason sa kanyang tasa. Ang hapdi sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang pamilyang ito ay hindi lang nagnanakaw ng pera. Nagnanakaw sila ng dangal. Dahan-dahang isinara ni Talia ang laptop. Ang dilim ay muling bumalot sa silid. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot. Ang kadiliman ang magiging kakampi niya. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang pirma sa papel? Lumingon siya sa natutulog na si Gab. Ang kanyang mukha ay tila isang maskarang gawa sa porselana. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Bukas, ang pirma na kanilang makukuha ay hindi ang magliligtas sa kanila, kundi ang magsisilbing tali na hihigpit sa kanilang mga leeg. Ang halimuyak ng inihaw na tupa at ang amoy ng mamahaling Chardonnay ay pumupuno sa buong dining room ng Mansyong Montemayor. Ngunit para kay Talia, ang bawat singaw ng pagkain ay tila amoy ng nabubulok na karne. Ang lamesang nara na may dekorasyong kristal at pilak ay kumikinang sa ilalim ng chandelier
Bawat detalye ay binayaran ng kanyang sariling pawis at pagod. Ngunit siya ang tanging taong tila isang estranghero sa gitna ng piging. Si Doña Pilar na nakasuot ng isang makinang na terno na yari sa pinakamahal na sutla ay nakaupo sa kabisera na tila isang reyna. Ang kanyang mga daliri na pinalamutian ng mga brilyanteng binili gamit ang perang kinuha mula sa savings ni Talia ay mahinhin na humahawak sa kanyang baso ng alak. Talia, Hija, bakit hindi ka kumakain? Masyado ka bang pagod sa opisina? You know, Gab tells me you're working too hard. Baka kaya hanggang ngayon, wala pa rin kaming apo. Ang stress ay hindi nakakatulong sa pagbubuntis. Ang boses ni Doña Pilar ay malambot, tila isang kanta. Ngunit ang bawat salita ay may kalakip na patalim. Ang parinig na ito ay isang pamilyar na ritual sa bawat pagtitipon ng pamilya. Isang paraan upang paalalahanan si Talia na kahit gaano kalaki ang kaniyang kinikita, siya ay nananatiling bigo sa mata ng mga Montemayor dahil sa kaniyang tuyot na sinapupunan. Ma, hayaan niyo muna si Talia. She just saved Papa's life, remember? Sabi ni Gab, sabay kindat kay Talia. Ang kaniyang tawa ay malutong, ngunit para kay Talia, ito ay tila tunog ng nababasag na salamin. Cheers para sa ating lahat, para sa bagong simula. Ang lahat ng kamag-anak na naroon ay nagtaas ng kanilang mga baso. Ang tunog ng mga kristal na nagtatamaan ay tila isang malakas na hiyaw sa pandinig ni Talia. Pinanood niya ang kanyang asawa na uminom ng malaki. Ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan, tila nakalimutan na niya ang kanyang mga utang sa sugal at ang mga kasinungalingang kaniyang ipinunla. Actually, Pilar, sabat ng isang tiyahin ni Gab habang hinihiwa ang kaniyang pagkain. Talia is lucky. Hindi lahat ng asawa ay hinahayaan ang kanilang misis na maging career woman. Most men would want their wives to stay at home and serve them. Right, Gab? Of course, tita. Pero syempre, ang asawa ko ay special. She knows her duty to the family. Sagot ni Gab. Ang kaniyang kamay ay humawak sa hita ni Talia sa ilalim ng lamesa. Ang hawak na yon ay hindi nagpaparamdam ng pagmamahal. Ito ay isang pag-angkin, isang paalala na siya ang nagmamay-ari sa babaeng nagpapakain sa kanilang lahat. Naramdaman ni Talia ang pag-akyat ng init sa kaniyang mukha. Hindi ito dahil sa hiya, kundi dahil sa isang matinding pagkamuhing gustong sumabog sa kaniyang dibdib. Tiningnan niya ang marka ng matingkad na pulang lipstick ni Doña Pilar sa gilid ng baso ng alak, isang pulang mantsa na tila dugo ng isang biktima na dahan-dahang sinisip-sip ng isang linta. Excuse me, I'll just check the dessert in the kitchen. Mahinahong sabi ni Talia. Tumayo siya ng tuwid. Ang kaniyang tindig ay hindi nabali ng mga mapanirang salita ng mga taong nasa paligid niya. Pagpasok niya sa kusina, ang katahimikan ay tila isang yakap. Ngunit ang kaniyang katahimikan ay agad na bumasag nang marinig niya ang mahinang usapan mula sa kabilang panig ng pinto ng service area. Ang boses ni Doña Pilar at ni Gab ay malinaw. Tila wala silang pakialam kung may makarinig sa kanila. Siguraduhin mong pipirma siya bukas, Gab. Ang pension fund niya ang huling malaking isda. Kapag nakuha na natin yun, maaari mo na siyang iwan. Masyadong matalino ang babaeng yan. Baka sa huli ay tayo ang baligtarin. Don't worry, Ma. She's too in love with me. Isang yak ko lang, susunod na yan. After this, we can finally get that property in Forbes. At si Talia, hayaan nating mabulok sa mga Excel sheets niya. Ang bawat salita ay tila isang tipak ng yelo na bumabagsak sa puso ni Talia. Ang kanyang pagmamahal ay hindi lang ginamit. Ito ay pinagtawanan. Ang kanyang katapatan ay itinuring na isang kahinaan. Huminga ng malalim si Talia. Ang kanyang mga mata ay dumapo sa isang basong tubig na nasa counter. Kinuha niya ito at uminom. Dahan-dahan, ninanamnam ang lamig na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Sa kanyang isip, ang bawat mukha ng mga taong nasa labas
ay tila mga numero sa isang audit report na kailangan ng ayusin. Bumalik siya sa dining room na may dalang ngiti. Isang nangiting kasing pino ng porselana, ngunit kasing talas ng isang scalpel. Gab, I was thinking, why wait until tomorrow? Sabi ni Talia habang muling nauupo. Ang kanyang boses ay puno ng tamis. Tila isang biktima na handang muling magpakain sa mga gutom na lobo. I have the papers in my bag. Why don't we settle the pension fund authorization tonight so we can all relax? Ang mga mata ni Doña Pilar ay kumislap sa kasakiman. Ang kanyang mga labi ay muling nag-iwan ng pulang marka sa baso ng alak habang tumatango siya ng mabilis. Hindi nila alam na ang bawat hakbang ni Talia ay isang bitag at ang gabing ito na akala nila ay kanilang tagumpay ay ang simula ng kanilang pagbagsak. Ang ingay ng tawanan at kalantog ng mga kubyertos mula sa dining room ay unti-unting humina habang naglalakad si Talia patungo sa dulo ng pasilyo. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng manipis na yelo na anumang sandali ay handang mabasag. Ang amoy ng mamahaling insenso na nagmumula sa mga altar ng mansyon ay humahalo sa malansang amoy ng ulam na tila kumakapit sa kaniyang balat. Isang paalala ng duming pilit itinatago ng pamilyang Montemayor sa likod ng kanilang rangya. Pumasok si Talia sa banyo malapit sa library ni Don Emilio upang maghilamos. Ngunit bago pa niya mabuksan ang gripo, ang boses ni Doña Pilar ay muling umalingaw-ngaw, hindi mula sa labas, kundi mula sa kabila ng manipis na dingding ng ventilation duct. Ang kanyang boses ay tuyot at walang bahid ng emosyon, malayo sa matamis na tono na ginagamit niya sa harap ng mga bisita. Gab, siguraduhin mong makuha ang lahat ng documents mamaya. Ang pension fund, ang mga shares niya sa kumpanya, lahat. Don't let her suspect anything. Isang pirma na lang at pwede na nating tapusin ang palabas na ito. Napatigil ang kamay ni Talia sa ibabaw ng lababo. Ang lamig ng porselana ay tila nanunuot sa kanyang mga daliri. Ngunit mas malamig ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kaniyang biyenan. Ma, don't worry. I have her in my hands. Akala niya talaga kailangan ni Papa ang pera. Umiyak pa nga siya kanina habang binibigay ang tseke. Masyadong tanga at mapagmahal ang asawa ko, ma. It's almost pathetic. Ang tawa ni Gabriel ay sumunod. Isang tunog na dati ay musika sa pandinig ni Talia. Ngunit ngayon ay tila kuko na kumakalmot sa kaniyang kaluluwa. Good. After the papers are signed, I'll talk to the lawyer. Itatapon na natin siya sa kalsada. Let her keep her dignity, but not her money. Anyway, she's useless now. 5 years and no child? Hindi siya karapat-dapat na magdala ng pangalang Montemayor. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay naging nakabibingi. Ang bawat salita ay tila isang balisong na humihiwa sa bawat alaala ng kanilang 5 taong pagsasama. Ang bawat sakripisyo ni Talia, ang mga gabing hindi siya natulog para tapusin ang trabaho ni Gab, ang mga pagtitipid na ginawa niya para mabayaran ang mga utang nito, ang paglunok niya sa kanyang pride sa tuwing hiyain siya ni Doña Pilar. Lahat ng yon ay itinuring lamang na isang palabas. Hindi siya asawa, hindi siya pamilya. Siya ay isang puhunan na kailangang ubusin bago itapon. Dahan-dahang binuksan ni Talia ang gripo. Ang tubig ay dumaloy ng malakas, bumubula at umaapaw sa lababo, ngunit hindi nito kayang hugasan ang duming nararamdaman niya sa loob. Tiningnan niya ang kaniyang refleksyon sa salamin. Ang kaniyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng sakit. Ang mga ito ay naging kasing talas ng brilyante, malamig at mapanghamon. Inalis niya ang kaniyang singsing sa kasal. Ang gintong bilog na dati ay sumasagisag sa kaniyang walang hanggang katapatan, ay tila naging isang mainit na bakal na pumapaso sa kaniyang balat. Hinayaan niya itong mahulog sa loob ng kaniyang bag, kasama ng mga resibo at dokumentong kaniyang nakalap. Walang tunog ng pagbagsak,
Tanging ang bigat ng katotohanan ang nanatili. Nilabas niya ang kanyang cellphone at nagtago sa sulok ng banyo. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot ang numero na matagal na niyang iniwasan. Luis, mahinang sabi ni Talia, ang kanyang boses ay kasing talas ng yelo na humihiwa sa hangin. I heard everything. It's over. Ang bawat sentimong kinuha nila, kailangan nilang ibalik ng may kasamang interes. I don't want a divorce anymore, Luis. I want an audit of their lives. I want them to realize that the person they called pathetic is the one who holds their leash. Sa kabilang linya, ang buntong hininga ni Luis ay puno ng pag-unawa, ngunit may halong babala. Are you sure, Talia? Once we start this, there's no turning back. Sisirain natin ang pangalang Montemayor. Luis, walang sisirain dahil wala naman talagang marangal sa kanila. Ang pangalang iyon ay nakatayo sa ibabaw ng pera ko. I'm taking back my life. Starting tonight, prepare the papers for a commercial loan conversion. If they want to treat me like a bank, then I'll charge them the highest price possible, their pride and their future. Pinatay ni Talia ang tawag. Lumabas siya ng banyo at muling hinarap ang dining room. Ang amoy ng mamahaling pagkain ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, ang tanging naaamoy ni Talia ay ang tagumpay na unti-unti niyang lulutuin. Naglakad siya pabalik sa lamesa na may ngiting tila isang anghel. Ngunit sa loob niya, ang bawat hakbang ay isang pagbilang ng mga araw bago tuluyang gumuho ang mundong itinayo ng mga Montemayor sa ibabaw ng kaniyang mga sakripisyo. Ang amoy ng Barako coffee na nagmumula sa tasa ni Luis ay humahalo sa malamig na bugso ng aircon sa loob ng maliit at tago na cafe sa Makati. Para kay Talia, ang bango ng kape ay tila isang pampagising sa kanyang diwa na matagal nang nabulag ng huwad na pagmamahal. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa bintana. Ang mga guhit ng tubig ay tila mga luhang hindi na magawa pang ilabas ni Talia. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa madilim na kahoy, nakalatag ang isang makapal na folder. Ang bawat pahina sa loob nito ay saksi sa kataksilan ng mga Montemayor, mga peking biling, mga resibo ng kasino, at ang titulo ng kondo na palihim na inilipat sa pangalan ni Doña Pilar. Si Attorney Luis Andrade ay tahimik na nagbabasa. Ang kaniyang mga mata na kasing talas ng isang agila ay hindi pinalalampas ang bawat maliit na detalye. Ang tanging maririnig sa paligid ay ang mahinang pag-ikot ng pahina ng mga papel. Talia, this is more than just a family dispute. This is professional fraud, bulong ni Luis. Ang kaniyang boses ay puno ng pait. Ang 30 milyong piso na kinuha nila ay hindi lang simpleng tulong. It's a deliberate theft. Inubos nila ang pinaghirapan mo, knowing you wouldn't question them because of your hiya. Tumingin si Talia sa kaniyang tasa ng kape. Ang usok na nagmumula rito ay dahan-dahang nawawala. Gaya ng kaniyang pasensya, naramdaman niya ang malamig na pawis sa kaniyang mga palad, ngunit ang kaniyang puso ay nananatiling matigas. I know, Luis, ginamit nila ang utang na loob ko para busalan ako, but they forgot one thing. I'm a financial specialist. I know how to track money, and I know how to make it disappear or reappear when needed. Iniurong ni Luis ang folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Talia. May bahid ng paghanga sa kaniyang mukha, ngunit meron ding pag-aalala. So what's the plan? Pwede nating silang kasuhan ng estafa, but that will take years. Mapapahiya ka lang sa korte at alam mong gagamitin ni Doña Pilar ang impluensya niya. No, Luis. Hindi ko sila gustong makulong agad. Gusto ko silang makitang mawalan ng lahat ng ipinagmamalaki nila, sabi ni Talia. Ang kaniyang boses ay kasing talas ng isang scalpel. Gusto kong i-convert ang 30 milyong tulong na iyon into a commercial loan with the interest and collateral. Napakunot ang noo ni Luis. Commercial loan?
Paano mo sila mapapapirma sa ganoon? They're not stupid, Talia. They're greedy, Luis. And greed makes people stupid, tugon ni Talia. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gagawa tayo ng isang bago at mas malaking investment opportunity. Doña Pilar wants my pension fund. Sabi niya, it's for our future security. I'll give it to her with strings attached. Gagawa tayo ng isang omnibus agreement na mukhang investment contract. Pero sa totoo lang, it's a debt acknowledgement with a pledge of all their assets as security. Kinuha ni Luis ang kanyang ballpen at nagsimulang magsulat ng mga legal na notes. Ang bawat salita ni Talia ay tila isang blueprint ng isang perpektong bitag. Ang talino ni Talia sa pananalapi ay ginagamit na niya ngayon bilang isang armas. I see. Gagamitin natin ang sarili nilang kasakiman laban sa kanila. They think they're getting more from you, but they're actually signing away everything they stole. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang ginhawa. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting napapalitan ng adrenaline. Kinuha niya ang folder at isinara ito ng may pinalidad. Sa kanyang isip, nakikita na niya ang mukha ni Doña Pilar kapag nalaman nito ang kanyang pagkakamali. Ang bawat parinig at bawat pangungutya ng matanda ay magkakaroon ng kabayaran. At si Gab, ang kanyang asawang akala niya ay kanyang kakampi, ay magiging mitya ng sarili niyang pagbagsak. Luis, ihanda mo ang mga papers. I want it to look official, gold-sealed, and extremely complicated. Ang mga Montemayor ay mahilig sa mga bagay na mukhang elite at exclusive. Let's give them exactly what they want. Tumayo si Talia. Ang kanyang tindig ay matatag at puno ng awtoridad. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa likod ng pinto ng bangko. Siya na ang nagmamaneho ng sasakyang tatama sa pader na itinayo ng mga Montemayor. Paglabas niya ng kafe, ang ulan ay tumigil na. Ang amoy ng basang kalsada at ang sariwang hangin ay tila isang pangako ng bagong simula. Ngunit bago siya sumakay sa kanyang sasakyan, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Gab. Hon, I'm on my way home, sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng huwad na lambing. I've decided, pipirmahan ko na ang pension fund papers. Inisip ko, tama si Mama. We need to secure our future. Sabihan mo si Mama, we'll have a dinner tonight to finalize everything. Sa kabilang linya, narinig ni Talia ang tuwa sa boses ni Gab. Ang kanyang asawa ay muling nahulog sa bitag ng kanyang sariling kumpiyansa. That's great, Hon. I knew you'd understand. I'll tell Ma right away. I love you. I love you too, Gab, bulong ni Talia. Pagbaba ng tawag, ang ngiti sa mukha ni Talia ay naglaho. Ang kaniyang mga mata ay naging kasing lamig ng aserong handang pumatay. Ang bawat I love you ni Gab ay tila isang utang na may napakataas na interes. At ngayong gabi, sisimulan na ni Talia ang paniningil. Ang halimuyak ng mamahaling jasmine tea ay humahalo sa amoy ng bagong imprentang papel at leather folder na nakalapag sa mesa. Sa loob ng dining room ng mansyong Montemayor, ang liwanag ng chandelier ay tila mga mapanuring mata na nakatingin kay Talia. Ang kaniyang boses ay malambot, tila isang mahinahong agos ng tubig, ngunit sa loob niya ay may nagbabadyang tsunami. Ma, Gab, pinag-isipan ko ang sinabi niyo. Tama kayo. As a Montemayor, dapat ay nakatuon ang lahat ng resources ko para sa seguridad ng ating pamilya. Simula ni Talia, ang kanyang mga mata ay tila puno ng pagsuko at katapatan. Inilabas niya ang omnibus agreement na gawa ni Luis. Ang folder ay kulay itim na may gintong tatak, mukhang isang dokumentong para lamang sa mga bilyonaryo. Ang kapal ng papel at ang pagiging komplikado ng mga graphs sa loob ay sadyang idinisenyo upang malula ang sino mang titingin dito. Ito ang Vergara Montemayor Legacy Fund. Pinagsama ko rito ang aking pension fund, ang aking personal savings at ang mga shares ko sa kumpanya. Pero dahil kailangan natin ng protection from taxes,
Kailangan nating i-restructure ang ating mga assets as collateral para sa fund na ito. Ang mga mata ni Doña Pilar ay kumislap sa kasakiman. Ang kaniyang mga daliri na pinalamutian ng mga singsing na may malalaking bato ay dahan-dahang hinaplos ang gilid ng folder. Ang amoy ng mamahaling tinta ay tila isang nakalalangong pabango para sa kaniya. Ganyan dapat, Talia. I knew you'd see sense. Ang pamilya ay kailangang magtulungan. Isang pirma mo lang dito at secured na ang lahat, di ba? Tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng pagkukunwari. Actually, Ma, dahil ako ang source ng funds, kailangan din ng inyong signature as guarantors. Ito ay para maging solidary, ang ating responsibilidad. Formalities lang ito para sa Board of Trustees, but it's essential para ma-release ang full amount by tomorrow. Paliwanag ni Talia, ang kanyang tinig ay kasing pinunang seda, walang bahid ng pag-aalinlangan. Kinuha ni Gab ang ballpen, isang mabigat na fountain pen na yari sa pilak. Ang lamig ng metal sa kanyang kamay ay hindi niya pinansin. Ang tanging nakikita niya ay ang mga zero sa dulo ng mga halagang nakasulat sa dokumento. Hon, you're the best. Sabi ko naman sa'yo, Ma. Talia loves us too much to let us down. Sabi ni Gab habang tumatawa ng mahina. Ang kaniyang tawa ay tila isang malakas na insulto sa pandinig ni Talia, ngunit nanatili siyang tahimik. Pinanood ni Talia ang bawat galaw ni Gab. Ang tunog ng dulo ng ballpen na kumakaskas sa magaspang na papel ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang asawa. Ang bawat kurba ng pirma ni Gab ay isang pako sa kabaong ng kanilang kasal. Sumunod si Doña Pilar. Ang matanda ay tila hindi na nagbasa ng mga maliliit na letra sa ilalim ng pahina. Ang kaniyang tiwala sa kaniyang sariling kapangyarihan at ang kaniyang pangmaliit kay Talia ang naging kaniyang pinakamalaking pagkakamali. Ang bawat patak ng tinta mula sa ballpen ay tila laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Done. Ngayon, kailan masasettle ang lahat? Tanong ni Doña Pilar. Ang kanyang muka ay puno ng katuwaan. Bukas na bukas din, Ma. Pagkatapos ng validation ng bangko. Sagot ni Talia. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kaniyang mga labi. Isang ngiting hindi nakita ng dalawa dahil abala sila sa pagtingin sa folder. Nang makuha ni Talia ang folder, naramdaman niya ang bigat nito. Hindi ito dahil sa dami ng papel, kundi dahil sa bigat ng katotohanang nakatago rito. Sa ilalim ng mga terminong investment at legacy fund, nakatago ang mga salitang debt acknowledgement, default clause at security interest over real estate properties. Ang bawat sentimong ninakaw nila sa kanya ay opisyal na naging isang utang na may napakataas na interes at ang kanilang mga ari-arian, pati na ang kondo na palihim nilang kinuha, ay ang naging garantiya. Ang silid ay biglang tumahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan na tila isang orasan na bumibilang ng mga huling sandali ng kapayapaan sa mansyong yun. Salamat, Talia. You really are a true Montemayor now. Bulong ni Gab habang niyayakap siya mula sa likod. Ang amoy ng kaniyang pabango ay tila amoy ng pagkabulok para kay Talia. I know, Gab, at sisiguraduhin ko na hinding-hindi niyo makakalimutan ang gabing ito. Tugon ni Talia. Ang kanyang boses ay puno ng misteryo. Pagbalik ni Talia sa kanyang silid, kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng mensahe kay Luis. The rats have taken the bait. Seal the court order. Let's strike at dawn. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang tumitigil, ngunit sa loob ng puso ni Talia, ang tunay na bagyo ay magsisimula pa lamang. Ang bawat I love you ni Gab at bawat hija ni Doña Pilar ay may katapat na kabayaran. At bukas, ang paniningil ay magiging marahas. Ang malamig na sinag ng araw sa madaling araw ay pumasok sa siwang ng makakapal na kurtina ng kaniyang silid. Tila mga mapanuring daliri na nagigising kay Talia.
mula sa kanyang huling gabi sa bahay na yon. Ang amoy ng namumuong ulan sa labas ay humahalo sa amoy ng kape na dahan-dahang niluluto ng kasambahay sa ibaba. Para kay Talia, ang bawat hininga ay tila paglunok ng bubog. Matalas, masakit, ngunit kailangang gawin upang manatiling gising. Tahimik niyang binuksan ang kaniyang maleta. Ang tunog ng zipper na dahan-dahang hinihila ay tila isang mahabang buntong hininga ng kaniyang kaluluwa. Maingat niyang itinupi ang kaniyang mga damit. Bawat isa ay may dalang alaala ng mga taong siya ay nagpakatanga. Ang kaniyang mga kamay ay nanlalamig habang hinahawakan ng maleta. Ang bigat nito ay tila ang lahat ng pasakit na kaniyang dinala sa loob ng 5 taon. Lumingon siya sa kama kung saan mahimbing pang natutulog si Gabriel. Ang mukha nito ay tila napakapayapa, malayo sa anyo ng isang lalaking nagnakaw ng kaniyang kinabukasan. Ang amoy ng alak mula sa hininga nito ay bakas pa rin ng kanilang celebration kagabi. Isang huling tingin, walang galit. Tanging ang hungkag na pakiramdam ng isang babaeng tapos na sa kaniyang pagluluksa. Pagbaba niya sa dining room, nadatnan niya si Doña Pilar na masayang humihigop ng kaniyang mainit na tsokolate. Ang bango ng sinangag at tuyo ay pumupuno sa hangin. Isang pagkaing pangmasa na pilit ginagawang elite ng matanda sa pamamagitan ng mamahaling pinggan. Talia, Hija, ang aga mo yata? Excited ka na ba para sa validation ng fund? Sabi ni Gab, we can go to the bank together later. Sabi ni Doña Pilar, ang kaniyang mga mata ay tila nagkukwenta na ng halagang papasok sa kaniyang kamay. Actually, Ma, I have to leave early. May kailangan lang akong asikasuhin sa opisina bago tayo magkita sa kondo. Sagot ni Talia, ang kaniyang boses ay kasing patag ng sahig na kaniyang tinatapakan. The condo? Akala ko ba sa bank tayo? Anyway, sige na, basta siguraduhin mong dala mo ang lahat ng credentials. We don't want any delays, di ba? Ang bawat salita ni Doña Pilar ay tila isang pako na pilit ibinabaon sa kanyang sariling kabaong. Hindi alam ng matanda na ang delays na kaniyang kinatatakutan ay ang kaniyang magiging katapusan. Eksaktong 9:00 ng umaga nang makarating si Talia sa kanyang condo unit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Nakatayo sa labas ng pinto si Luis, kasama ang 2 lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumentong may opisyal na tatak ng korte. Ang amoy ng lumang papel at selyo ay humahalo sa nerbiyos na nararamdaman ni Talia. Ngunit ang kaniyang determinasyon ay mas matibay pa sa semento ng gusaling iyon. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Gab at Doña Pilar. Ang kanilang mga mukha ay puno ng katuwaan, tila mga bata na kukuha ng premyo. Ngunit nang makita nila si Luis at ang mga lalaking kasama nito, ang kanilang mga ngiti ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Talia, anong ibig sabihin nito? Who are these people? And what is Luis doing here? Tanong ni Gab. Ang kaniyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. Good morning, Gabriel. I'm here as Talia's legal counsel. Matatag na sagot ni Luis. Inabot niya ang isang dokumento kay Gab. This is a notice of levy and attachment. All properties associated with the omnibus agreement signed last night are now under litigation and frozen by the court. Ang mukha ni Doña Pilar ay naging kasing puti ng kaniyang perlas na kwintas. Ang kaniyang mga daliri ay humigpit sa kaniyang branded na bag. Tila ito ang tanging bagay na makakapagligtas sa kaniya. Anong litigation? Talia, anong kabaliwan ito? We're a family. Utang na loob, bawiin mo ang kalokohang ito. Sigaw ni Doña Pilar. Ang kaniyang boses ay pumipiyok sa tindi ng kaniyang pagkabigla. Hindi sumagot si Talia. Tiningnan niya ang kaniyang biyenan ng diretso sa mga mata. Ang bawat parinig at bawat pangungutya na kaniyang natanggap ay tila naglalabasan sa kaniyang alaala.
Ma, Gab, let's go inside. We have a lot to talk about. Mahinahong sabi ni Talia. Pumasok sila sa loob ng kondo. Ang kondo na pinaghirapan ni Talia, ngunit palihim na ninakaw ng pamilyang ito. Ang bawat muebles na kaniyang pinili ay tila nanonood sa huling yugto ng kaniyang pagtitiis. Naupo si Talia sa dulo ng mahabang lamesa. Ang kaniyang kilos ay puno ng awtoridad na dati ay kaniyang itinatago. Inilabas niya ang isang itim na briefcase. Ang tunog ng pagbukas ng mga kandado nito ay tila isang hudyat ng digmaan. The audit is finished, Gab. Ang bawat sentimong kinuha nyo, ang bawat pekeng billing, at ang bawat pirma na pinirmahan nyo kagabi. Everything is here, sabi ni Talia habang inilalapag ang isang tumpok ng mga dokumento na mas makapal pa sa kumpol ng kanilang mga kasinungalingan. Ang silid ay binalot ng isang nakakasakal na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Doña Pilar na tila isang hayop na nasusulok. Ang bawat segundo sa loob ng silid ay tila bawat butil ng buhangin sa isang orasan na dahan-dahang nauubos, mabigat, at nakakasakal. Ang sikat ng araw na tumatama sa lamesang salamin ay nagbibigay ng isang nakasisilaw na liwanag, tila isang spotlight sa gitna ng isang entablado kung saan ang bawat maskara ay malapit ng matanggal. Ang amoy ng mamahaling French perfume ni Doña Pilar ay humahalo sa amoy ng lumang papel at aserong malamig, isang timpla ng karangyaan at paparating na hatol. Hinawakan ni Talia ang makapal na folder. Ang texture ng balat nito ay magaspang sa kanyang mga daliri. Isang paalala ng bawat gabing ginugol niya upang buuin ang bitag na ito. Sa isang mabilis na galaw, binitiwan niya ang folder sa ibabaw ng lamesang salamin. Ang tunog ng pagbagsak ng makapal na papel ay umalingaw-ngaw sa buong kondo, tila isang hatol na nagpatahimik sa lahat. Simula ngayon, hindi ito tulong. Hindi ito investment. Ito ay utang. Ang boses ni Talia ay kasing talas ng isang labaha. Walang emosyon. Kasing lamig ng yelo sa Disyembre. Anong utang? Talia, nababaliw ka na ba? We signed an investment agreement kagabi. Ang pension fund mo. Ang shares mo. Ang boses ni Gab ay pumiyok. Ang kaniyang muka ay puno ng pawis na dahan-dahang gumugulong sa kaniyang sentido. Si Luis, na kanina patahimik sa tabi, ay dahan-dahang binuksan ang kaniyang laptop. Ang liwanag ng screen ay sumalamin sa kaniyang salamin sa mata. Mr. Montemayor, the omnibus agreement you signed last night was not an investment contract. It is a formal debt acknowledgement with a confession of judgment clause. Paliwanag ni Luis, ang kaniyang boses ay propesyonal, ngunit may bahid ng panunuya. Ang 30 milyong piso na kinuha nyo sa ilalim ng huwad na dahilan ay opisyal ng kinikilala bilang utang na may 12% interes kada buwan, compounded. At ang kondo na ito? Dagdag ni Talia habang tinitingnan ang kaniyang biyenan na tila isang estatwang gawa sa asin. Ang kondo na palihim nyo ring inilipat sa pangalan nyo ay nagsisilbing collateral. Dahil sa default clause na nilagdaan nyo, ang ownership ay kusa ng babalik sa akin sa ilalim ng dasyon en pago. Ang mukha ni Doña Pilar ay tila isang porselanang uunti-unting nagkakaroon ng mga bitak. Ang makapal na makeup sa kanyang mukha ay hindi na kayang itago ang kanyang panginginig. Ang kanyang mga labi na kulay dugo ay nanginig sa galit. Wala kang utang na loob. Pagkatapos ka naming tanggapin sa pamilyang ito, pagkatapos ka naming ituring na anak, magnanakaw ka. Sinamantala mo ang tiwala namin. Sigaw ni Doña Pilar. Ang kanyang boses ay puno ng puot at kawalan ng kontrol. Tumingin si Talia sa kanyang biyenan. Walang awa sa kanyang mga mata. Tanging ang malinis na luhika ng isang taong tapos na sa pagiging biktima. Ang utang na loob ay hindi ginagamit para magnakaw, ma. At ang pamilya ay hindi ginagawang gatasan ng kaniyang sariling miyembro. Tugon ni Talia, ang kaniyang boses
ay nananatiling mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hagupit. I have the medical records, ma. 12,000 lang ang bill ni Papa. Saan napunta ang 30 milyon? Sa casino. Sa Forbes Park property na balak niyo ring bilhin gamit ang pera ko? Lumapit si Talia kay Gab. Ang kanyang asawa ay nakayuko na. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa takot at kahihiyan. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay tila isang basang sisiw na wala nang mapuntahan. Gab, you lied to me about your father's life. Ginamit mo ang pinakamahalagang bagay para sa akin, ang pamilya, para lang bayaran ang mga utang mo sa sugal. Bulong ni Talia. Ang kanyang hininga ay mainit sa balat ni Gab, ngunit ang kanyang mga salita ay kasing lamig ng kamatayan. Biglang lumuhod si Gab sa harap ni Talia. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay tila isang pagsuko. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa sapatos ni Talia, ngunit hindi ito nagpahina sa babae. Hon, please. I'm sorry. Ma, do something. Talia, please. I love you. Let's fix this. Huwag mo kaming sirain ng ganito. Nanginginig na pakiusap ni Gab habang sinusubukang hawakan ang mga kamay ni Talia. Dahan-dahang iniiwas ni Talia ang kanyang kamay. Yumukod siya ng bahagya upang itapat ang kanyang mukha sa mukha ng asawa. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi ako ang sumisira sa inyo, Gab. Kayo ang sumira sa inyong mga sarili nang isipin niyo na ang pagmamahal ko ay isang lisensya para maging tanga. Bulong ni Talia sa tenga ni Gab. Sapat lang para marinig ng lalaki. By tomorrow, your family's name will be a headline in every financial journal. Ang utang na loob na sinasabi niyo, it's fully paid now, with your dignity. Tumayo si Talia ng tuwid at tinalikuran sila. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig habang naglalakad palayo ay tila isang martsa ng tagumpay. Iniwan niya silang nagkakagulo, si Doña Pilar na nagsusumigaw sa galit at si Gab na umiiyak sa sahig. Ang bawat patak ng ulan sa labas ng bintana ay tila bawat sentimong dahan-dahang binabawi ni Talia mula sa mga taong nagnakaw ng kanyang buhay. Ang hangin sa loob ng kondo ay naging tuyot, amoy alikabok at pawis ng takot. Ang katahimikan ay hindi payapa. Ito ay ang katahimikang namumuo pagkatapos ng isang malakas na pagsabog, kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ng mga sugatan. Sa gitna ng silid, ang pamilya Montemayor ay tila mga anino ng kanilang dating sarili. Si Doña Pilar ay nakaupo sa sahig. Ang kaniyang mamahaling terno ay may bahid ng dumi at ang kaniyang perlas na kwintas ay tila naging isang sakal na humahadlang sa kaniyang bawat hininga. Ang kaniyang mga mata ay nanlilisik, hindi sa pagsisisi, kundi sa galit na siya ay naisahan. Kasalanan mo to, ma. Sabi mo madali lang to. Sabi mo hindi siya papalag. Ang sigaw ni Gab habang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at puot. Now we're losing everything. Ang utang ko sa kasino, ang pangalan natin, lahat nawala dahil sa plano ni mo. Huwag mo akong sisihin, Gabriel. Ikaw ang lumapit sa akin dahil sa sugal mo. Ikaw ang pumatol sa bawat kasinungalingan para lang makuha ang pera niya. Tugon ni Doña Pilar, ang kaniyang boses ay pumapaltos sa tindi ng kaniyang pagkamuhi. Pinanood sila ni Talia mula sa malayo. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga bibig ay tila mga uod na nagsisipaglabasan mula sa isang nabubulok na bangkay. Walang awa sa puso ni Talia, tanging ang malinis na pakiramdam ng isang auditor na nakatuklas ng isang malaking butas sa libro ng kaniyang buhay. Ang tunog ng doorbell ay muling bumasag sa kanilang pag-aaway, ngunit hindi ito tunog ng isang bisita. Ito ay tunog ng katapusan. Pagbukas ng pinto, pumasok ang sheriff kasama ang 2 pulis. Ang amoy ng basang aspalto at malamig na bakal ay dumiretso sa loob ng silid. Mrs. Pilar Montemayor, Mr. Gabriel Montemayor,
We are here to serve the writ of execution. All bank accounts and registered real estate under the Omnibus Agreement are now officially sequestered. Ang boses ng sheriff ay walang emosyon, kasing tigas ng batas na kaniyang dala. Naramdaman ni Talia ang panginginig ni Gab nang hawakan siya ng isang pulis upang paalisin sa kondo. Ang bawat hakbang nila palabas ay tila bawat pahina ng kanilang kasal na dahan-dahang pinupunit. Sa labas ng unit, sa hallway ng kondo, ang mga kapitbahay ay nagsimula ng maglabasan. Ang mga bulungan at mapanuring mata ng mga taong dati ay tinitingala. Sila ay tila mga latigo na humahagupit sa kanilang hiya. Ang pangalang Montemayor, na dati ay sumisimbolo ng kapangyarihan at yaman, ay tila naging isang maruming basahan sa harap ng publiko. Ang bawat parinig na dati ay ibinabato ni Doña Pilar kay Talia ay bumabalik na ngayon sa kanya sa paraan ng mga matatalim na tingin ng mga taong nakapaligid. Talia, please, wag mo kaming gawin itong palabas sa harap ng lahat. Pakiusap ni Gab habang pilit na itinatago ang kaniyang mukha sa mga kamera ng cellphone ng mga nakikiusyoso. Tumingin si Talia sa kaniyang asawa sa huling pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang sunglasses at isinuot ito. Tila itinatago ang kanyang sarili mula sa dumi ng kanilang pagkatao. You wanted a show, Gab. You and your mother treated our marriage like a drama to steal my money. Now, it's my turn to end the season. And as they say, the audience loves a good karma. Mahinang sabi ni Talia. Ang kanyang boses ay kasing pino ng seda. Habang pinapanood niyang isinasara ng sheriff ang pinto ng kondo at idinidikit ang sequestrated na sticker sa ibabaw ng pangalang Montemayor. Naramdaman ni Talia ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang init ng galit, kundi ang init ng kalayaan. Ang bawat sentimo na kinuha nila ay naibalik na. Ngunit ang mas mahalaga, ang kanyang sarili ay naibalik na rin sa kanya. Tinalikuran niya ang mga pulis at ang nagsisigawang mag-ina. Naglakad siya patungo sa elevator kasama si Luis. Ang bawat hakbang niya ay matatag. Tila isang babaeng naglalakad patungo sa kaniyang sariling kapayapaan. It's done, Talia, sabi ni Luis habang bumubukas ang elevator. No, Luis, it's just beginning, tugon ni Talia. Pagbaba niya sa lobby, ang sariwang hangin pagkatapos ng ulan ay humalik sa kanyang balat. Ang amoy ng basa at malinis na lupa ay tila isang pangako. Wala na ang amoy ng laso ng mga Montemayor. Si Talia Celestina Vergara ay muling nabuhay at sa pagkakataong ito, walang sino mang makakapagnakaw ng kaniyang liwanag. Ang sinag ng dapit hapon ay dahan-dahang humahaplos sa mga puting pader ng kanyang kondo. Tila isang mainit na yakap ng pagtanggap. Ang amoy ng sariwang lavender at bagong timplang kape ay pumupuno sa bawat sulok. Malayo sa malansang amoy ng kasinungalingan na dati ay nakakapit sa mga kurtina. Para kay Talia, ang bawat paghinga ay hindi na isang pakikibaka. Ito ay isang selebrasyon ng kaniyang muling pagsilang. Sa ibabaw ng kaniyang lamesang nara, wala na ang mga itim na folder ng utang at panlilinlang. Sa halip, naroon ang isang tumpok ng mga makukulay na brochure para sa kanyang bagong proyekto, The Vergara Foundation, Financial Empowerment for Women. Tiningnan ni Talia ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Ang mga mata na dati ay puno ng pagod at hiya ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng liwanag ng araw. Ang kanyang suot na puting lino ay kasing presko ng kanyang bagong simula. Wala na ang kanyang singsing sa kasal. Ang tanging suot niya ay isang simpleng relos na nagpapaalala sa kanya na ang kanyang oras ay sa kanya na muli. Ang mahinang pagkatok sa pinto ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Hindi na kailangan ni Talia na kabahan sa bawat tunog ng pinto. Alam niya kung sino ang naroon. The documents are ready for the foundation's launch, Talia. All set for next week. Sabi ni Luis habang pumasok. May dalang isang maliit na pasong may halamang peace lily.
Ang amoy ng basang lupa mula sa halaman ay nagdadala ng pakiramdam ng paglago. Thank you, Luis. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ito kung wala ang tulong mo. Tugon ni Talia. Ang kaniyang boses ay puno ng katapatan. Naupo si Luis sa tapat niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Inilapag niya ang isang dyaryo sa lamesa, ngunit mabilis din itong itinabi. Have you heard? Doña Pilar is trying to sell her last few pieces of jewelry para pambayad sa mga civil damages. At si Gab, narinig ko he's working as a low-level clerk sa probinsya. Sabi nila, wala nang gustong magtiwala sa kanila sa Manila after the audit scandal. Naramdaman ni Talia ang isang bahagyang kirot, ngunit agad din itong naglaho. Tila isang anino na tinamaan ng liwanag. Hindi na ito galit. Ito ay ang kawalan ng pakialam, ang pinakamataas na anyo ng paghilom. Hindi ko na sila iniisip, Luis. Ang utang nila sa akin ay hindi na mababayaran ng pera. Ang mahalaga, nabayaran ko na ang utang ko sa sarili ko. Ang utang na mahalin at protektahan ang sarili ko bago ang iba. Mahinahong sabi ni Talia. Kinuha niya ang kanyang tasa ng kape at lumakad patungo sa bintana. Mula sa kanyang kinalalagyan, tanaw ang buong lungsod ng Makati. Ang mga gusali ay kumikinang sa ilalim ng papalubog na araw. Ang bawat ilaw na nagsisimulang magbukas ay tila isang bagong pangarap na handang tuparin. You're a different woman now, Talia. Mas matatag, mas malaya. Bulong ni Luis habang tumatayo sa tabi niya. Ang distansya sa pagitan nila ay puno ng respeto at isang bagong uri ng pag-asa. Dahil natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi dapat humihingi ng lahat. At ang pamilya ay hindi dapat nagiging bilangguan. Tugon ni Talia. Huminga siya ng malalim, ninanamnam ang amoy ng kalayaan. Ang bawat sentimong kinuha sa kanya ay nagbalik bilang karunungan. Ang bawat luhang pumatak ay naging pataba sa kanyang paglago. Tumingin si Talia sa langit na kulay lila at kahel. Sa kanyang isip, ang salitang utang na loob ay wala ng kapangyarihang saktan siya. Dahil ngayon, ang tanging utang na kanyang tatanawin ay ang utang sa kanyang sariling kinabukasan. Isang kinabukasan na siya ang may hawak ng panulat. Siya ang may-ari ng bawat pahina at siya ang tanging reyna ng kanyang sariling mundo. Ang dapit hapon ay lumalim, ngunit sa puso ni Talia, ang umaga ay nagsisimula pa lamang.